Huwag mong kalilimutan ang lugar mo, Talitha. You're just a servant. Isang hamak na katulong na binabayaran para maglinis ng kalat, hindi para mag-inarte na akala mo ay ikaw ang nagluwal sa batang yan. Ang mga salitang yon ni Farah ay parang mga latay ng latigo na humahagupit sa hubad na likod ng dangal ni Talitha. Nakaluhod siya sa malamig at mamahaling marmol ng mansyon dito sa Riyadh, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na pinupunasan ng talsik ng gatas sa sahig. Isang mamahaling bote ng gatas ang sadyang itinumba ni Farah kanina, isang kilos ng pananadya na tila ba gustong ipaalala kay Talitha kung gaano siya kaliit sa mundong ito, habang ang bango ng mamahaling pabango ni Farah ay humahalo sa amoy ng natapon na gatas. Tila ba mas lalong sumasakal ang hangin sa loob ng silid. Habang namamanhid ang kanyang mga tuhod sa matigas na sahig, naririnig ni Talitha ang mahinang iyak ni Zayn mula sa kabilang silid. Ang iyak na yon ay tila isang karayom na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Gutom ang bata. Alam niya ang bawat tono ng iyak ni Zayn, ang iyak ng pagkapagod, ang iyak ng sakit, at ang iyak ng pagkagutom na tanging siya lang ang nakakaalam kung paano patatahimikin. Ngunit narito siya, nakadapa sa paanan ng isang babaeng walang pakialam, pinupunasan ng gatas na para sana sa kanyang anak, habang ang babaeng tinatawag na ina ng buong mundo ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling bestido sa harap ng salamin. Ang kabalintunaang ito ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Ramdam ni Talitha ang panginginig ng kanyang mga daliri habang idinidiin ang basahan sa sahig. Ang bawat pagpisil niya sa basahan ay parang pagpiga sa sarili niyang puso na punong-puno na ng pait. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumayo at bawiin ang batang yon mula sa bisig ng kasinungalingan. Pero tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Isang malaking bukol ng pagtitiis at takot. Ang bawat patak ng pawis na humahalo sa natapon na gatas ay saksi sa kanyang tahimik na pagdurusa. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang hindi pinalalabas. Sapagkat sa bahay na ito, kahit ang luha ng isang katulong ay itinuturing na dumi. Sa bawat segundo ng panlalait ni Farah, unti-unting nadudurog ang kaluluwa ni Talitha hanggang sa maging kasing pino na lamang ito ng alikabok na kanyang nililinis araw-araw. Ngunit ang tunay na hagupit ay dumating sa hindi inaasahang pagkakataon. Habang papalabas ng silid si Farah, narinig ni Talitha ang boses ni Doña Esmeralda sa pasilyo. Ang matanda, na siyang pundasyon ng kapangyarihan sa bahay na yon, ay may kausap sa telepono sa isang sulok na akala niya ay walang makakarinig. Siguraduhin mong wala nang matitirang bakas ng record sa ospital sa Manila. Ang malamig at walang emosyong utos ng matanda. Ang batang yan ay isang alhasana ni na ngayon. Ang tunay na anak ni Farah ay matagal nang naging abo sa sunog na yon at walang sino man ang dapat makaalam na ang batang hawak namin ngayon ay anak ng katulong na yan. Tapusin mo ang usapan sa pera at siguraduhing tikom ang bibig ng lahat. Tumigil ang pagtibok ng mundo ni Talitha. Ang basahan sa kanyang kamay ay nalaglag sa basang sahig nang walang tunog, gaya ng kanyang hininga na biglang napatid. Ang hangin sa loob ng mansyon ay biglang naging kasing bigat ng bakal. Tila ba ang bawat pader ay gumuguho sa kanyang ulunan. Ang batang inaalagaan niya, ang batang pinapakain niya ng sarili niyang gatas sa lihim ng gabi, ang batang tinatawag niyang amo, ay ang sarili niyang dugo at laman na inakala niyang kinuha na ng langit. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng malawak na silid, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing bagsik ng bagyo sa gitna ng disyerto. Hanggang kailan mo kayang manatiling anino sa buhay ng sarili mong anak kung ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagsusumamo na bawiin mo siya mula sa kuko ng mga mapagpanggap?
Akala mo ba ay ililigtas ka ng katotohanan? Hindi, Talitha. Sa mundong ito, ang katotohanan ay isang lason na dahan-dahang papatay sa'yo kung hindi mo matututunang itikom ang iyong bibig. Ang boses ni Doña Esmeralda ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa naglalagablab na dibdib ni Talitha. Nakatayo ang matanda sa harap niya. Ang mga kamay na pinalamutian ng mga diamante ay nakahalukip-kip, habang ang anino nito ay tila isang dambuhala na lumalamon sa liwanag ng silid. Hindi na nagawang tumayo ni Talitha mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila sa tindi ng takot at pighati. Ang amoy ng mamahaling insenso sa silid ay tila naging amoy ng kandila sa isang burol. Ang burol ng kanyang pag-asa. Dahan-dahang lumapit ang matanda at inilapag ang isang makapal na sobrang kulay kape sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Talitha. Narito ang perang pambayad sa operasyon ng nanay mo sa Manila. Higit pa ito sa kailangan nyo. Isipin mo ang buhay na ibinibigay ko sa pamilya mo, Talitha. Isang tawag ko lang, mawawala ng saysay ang lahat ng sakripisyo mo rito. Isang salita ko lang sa mga pulis, mabubulok ka sa kulungan dahil sa pambabastos mo sa pamilyang ito sa pamamagitan ng pagpapasuso sa apo ko ng lihim. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Talitha. Tinatawag ni Esmeralda ang bata na apo, habang alam nito sa kaibuturan ng kanyang itim na kaluluwa na ang dugong nananalatay kay Zane ay nagmula sa isang hamak na katulong na gaya niya. Ang perang nasa mesa ay hindi tulong. Ito ay isang tanikala, isang utang na loob na kasing bigat ng bundok na nakadagan sa kanyang balikat. Habang iniisip ni Talitha ang kanyang inang naghihingalo sa Pilipinas, nararamdaman niya ang pagkagupit ng kanyang sariling mga pakpak. Ang pagmamahal niya sa ina at ang kumpas ng kanyang pagiging ina kay Zane ay nag-uumpugan, dinudurog siya sa gitna. Tinitigan ni Talitha ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo, ang mga kamay na naghugas ng libu-libong pinggan at naglinis ng mga maruruming sulok ng mansyong ito para lamang sa pangarap na mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya. Ngayon, ang mga kamay ring ito ang tila may hawak ng lason na ipapakain sa kanya ng matanda. Salamat po, Senyora. Ang mahinang bulong niya na halos hindi na lumabas sa kanyang tuyot na labi. Ang bawat pantig ng salitang yon ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na isinusuko niya sa dyablo. Ang pagpapasalamat na yon ay ang pinakamasakit na kasinungalingang kailangan niyang bigkasin upang mabuhay. Tumalikod si Doña Esmeralda nang may mapanuyang ngiti. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga martilyong nagpapakunwari ng kaayusan sa gitna ng isang gumuguhong mundo. Naiwan si Talitha na mag-isa, nakatitig sa sobrang kulay kape. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang paalala na siya ay isang bilanggo sa isang gintong hawla kung saan ang kanyang anak ay tinatawag siyang yaya at ang kanyang kaaway ay tinatawag na ina. Ang gatas sa kanyang dibdib ay tila naging mapait, isang paalala ng ugnayang hindi niya pwedeng angkinin sa harap ng marami. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit na bagay sa ilalim ng mesa ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang pilas ng papel, may selyo ng isang lokal na courier mula sa Pilipinas, ang tila itinago ngunit hindi sinasadyang nalaglag. May nakasulat na pangalan doon, ang pangalan ng yasang kasama niya sa silid panganakan 10 taon na ang nakalilipas. Ang papel na yon ay tila isang maliit na mitsa ng apoy sa gitna ng madilim na kuweba. Sino ang nagpadala nito? At bakit ito nasa ilalim ng mesa ni Doña Esmeralda? Ngumiti ka, Zane. Huwag kang maging pasaway sa harap ng mga bisita ni Daddy. You should look like a prince
not a crying brat. Ang boses ni Farah ay punong-puno ng tamis na tila asukal, ngunit para kay Talitha na nakatayo sa isang madilim na sulok ng malawak na bulwagan. Ang boses na yon ay kasing talim ng bubog. Ngayong gabi, ang mansyon ng mga Alhassanani ay nagliliyab sa liwanag ng mga dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling ulam at ang halimuyak ng mga bulaklak na tila ba galing pa sa ibang bansa. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaang ito, may isang inang nagtatago sa anino. Suot ang kanyang kupasing uniforme ng katulong, habang pinagmamasdan ang kanyang anak na ginagawang palamuti sa isang huwad na palabas. Dumating si Yusef, ang asawa ni Farah, na may dalang ngiti na tila hindi alam ang madilim na lihim na bumabalot sa kanyang tahanan. Agad na binuhat ni Farah si Zain mula sa stroller at hinalikan ng bata sa pisngi. Isang halik na sadyang ginawa para makita ng lahat ng mga panauhin. Nakita ni Talitha kung paano lumayo ng bahagya ang mukha ni Zain, tila ba ang bata mismo ay nararamdaman ng lamig sa likod ng haplos na yon. Ang bawat tawa ni Farah habang ipinagmamalaki ang bata bilang kanyang mini version ay tila mga pako na ibinabaon sa dibdib ni Talitha. Gusto niyang sumigaw na ang mga mata ni Zain, ang hubog ng kanyang ilong, at ang paraan ng kanyang pagngiti ay galing sa kanya at hindi sa babaeng puno ng retoke at kasinungalingan. Habang abala ang lahat sa pag-uusap, hindi sinasadyang nabitawan ni Zain ang kanyang paboritong pacifier. Sa halip na pulutin ito ng maayos, sinipa ito ni Farah ng palihim patungo sa ilalim ng mesa habang nagpapatuloy sa pakikipag-usap sa isang bisita. Na tila ba ang gamit ng bata ay isang basura lamang na nakakasagabal sa kanyang porma. Nag-umpisang magmaktol si Zain, ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na inaabot ang sahig. Dahan-dahang lumapit si Talitha, yumuko sa ilalim ng mesa at pinulot ang pacifier. Sa isang sandaling walang nakatingin, kinuha niya ang dulo ng kanyang malinis na apron at dahan-dahang pinunasan ang laruan. Idiniin ito sa kanyang dibdib ng sandali upang maipasa ang init ng kanyang pagmamahal bago ito ibalik ng tahimik sa stroller ng bata. Yaya, ang bagal mo naman. Kunin mo na si Zain at dalhin mo sa loob. Maingay na siya. Nakakaabala sa usapan namin. Ang utos ni Farah nang hindi man lang tumitingin kay Talitha. Ang pagtawag nito sa kanya na yaya sa harap ng maraming tao ay tila isang paalala na ang tanging ugnayan niya sa bata ay ang pagiging tagapaglingkod. Binuhat ni Talitha si Zain at sa sandaling magdikit ang kanilang balat, agad na tumahimik ang bata. Ibinubunyi ng puso ni Talitha ang katahimikang yon. Isang lihim na pag-uusap sa pagitan ng mag-ina na hindi kayang nakawin ng kahit anong yaman. Gayunpaman, habang papalayo si Talitha bitbit ang bata, naramdaman niya ang isang pares ng mga mata na nakasunod sa kanya. Si Yusef. Nakatayo ito malapit sa pintuan, hawak ang isang baso ng inumin at seryosong nakatingin sa kung paano kumalma si Zain sa loob lamang ng ilang segundo nang mahawakan siya ni Talitha. May kakaibang pagtataka sa mga mata ni Yusef. Isang pagtataka na tila ba ngayon lang niya napagtanto na ang kanyang anak ay mas mukhang panatag sa piling ng kanilang katulong kaysa sa piling ng sarili nitong ina. Bumilis ang tibok ng puso ni Talitha. Alam niyang ang bawat titig ni Yusef ay isang panganib, ngunit kasabay nito ay isang pag-asa. Hanggang kailan mananatiling bulag ang lalaking ito sa katotohanang nasa harap na niya araw-araw? I don't care if he's crying, Talitha. I'm going shopping. Napaka-stressful ng bahay na ito. Kailangan ko ng break. Just give him some medicine and make sure he's quiet when I get back. Ang mga huling salitang yon ni Farah ay kasabay ng marahas na pagsara ng pinto na nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng marangyang silid. Habang ang tunog ng papalayong sasakyan ay unti-unting naglalaho, naiwan si Talitha
Nayakap ang nanginginig na katawan ni Zane. Ramdam niya ang init na nagmumula sa balat ng bata. Isang lagnat na tila nagniningas na uling na dumadarang sa kanyang mga palad. Walang ibang tao sa malaking mansyon kundi ang isang inang nagkukubli at ang kanyang anak na nagdurusa. Ang bawat paghikbi ni Zane ay tila isang tawag sa kanyang kaluluwa, isang pagsusumamo na tanging siya lang ang makakatugon. Dahan-dahan, kumuha si Talitha ng isang palanggana ng maligamgam na tubig. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa lalagyan ay tila isang malungkot na ritmo sa gitna ng gabi. Isang orasan na nagpapaalala sa kanya kung gaano kabilis lumilipas ang pagkakataong ito. Gamit ang isang malambot na puting tela, sinimulan niyang punasan ng noo ang maliliit na braso at ang mga binti ni Zane. Ang bawat hagod ng tela ay punong-puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo na ayaw niyang mabasag. Sa bawat dampi, bumubulong siya ng mga panalangin, mga salitang hindi naririnig ng tao, ngunit tiyak niyang umaabot sa langit. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang buong Riyadh ay natutulog na sa ilalim ng malamig na buwan, sinimulan ni Talitha na awitin ang isang lumang oyayi. Isang heli na itinuro pa sa kanya ng kanyang ina sa Pilipinas. Ang kanyang boses, bagamat paos dahil sa pagod, ay naging kasing lambot ng seda. Ili-ili, tulog bata, ang himig na dahan-dahang pumatay sa ingay ng takot sa loob ng silid. Ang awiting iyon ay tila isang tulay na nagdurugtong sa kanilang dalawa, isang mahiwagang sinulid na nagpapatunay na kahit anong pader ng kasinungalingan ng itayo ng mga alhasanani, ang dugong nananalatay sa kanila ay iisa. Isang himala, ang tila naganap ng dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Zane. Ang bata, na pagod na sa iyak at lagnat, ay tumitig ng malalim sa mga mata ni Talitha. Isang maliit na kamay ang pilit na umabot sa pisngi ng katulong at sa isang mahinang tinig na halos bulong lamang, binigkas ng bata ang isang salitang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Talitha. Ma, ang sabi ni Zane bago ito muling pumikit at mahimbing na natulog. Napahagulgol si Talitha, ngunit mabilis niyang itinikom ang kanyang bibig at ginamit ang kanyang kamay upang takpan ang anumang tunog na lalabas. Ang sakit at ligaya ay sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Tinawag siya ng kanyang anak. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng pagpapanggap, kinilala siya ng puso ng bata. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Dahan-dahang humiga si Talitha sa tabi ni Zane at niyakap ito ng buong higpit. Idinidikit ang kanyang mukha sa malambot na buhok ng anak. Ninanamnam ang sandaling ito na tila ba ito na ang huli. Ngunit ang liwanag mula sa pasilyo ay biglang bumukas at ang anino ng isang tao ay tumambad sa pintuan. Ang amoy ng alak at mamahaling makeup ay agad na pumasok sa silid. Nakatayo roon si Farah, nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa magkayakap na katulong at sa kanyang anak. Anong sa tingin mo ang ginagawa mo sa kama ko, Talitha? Bakit mo hinahawakan ng anak ko ng ganyan? Isang malakas na sampal ang nagpabaling sa mukha ni Talitha, dahilan upang halos magdilim ang kanyang paningin at malasahan ang pait ng sariling dugo sa loob ng kanyang bibig. Hindi pa man siya nakakabawi sa gulat, marahas siyang hinablot ni Farah mula sa gilid ng kama at itinulak patungo sa malamig na sahig. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka para dumaing sa kama ko at yakapin ang anak ko na tila ba kapantay mo kami? Ang bulyaw ni Farah na may kasamang pandidiri. Ang bawat salita nito ay tila mga kuko ng hayop na kumakalmot sa natitirang dignidad ni Talitha. Nanatiling nakayuko si Talitha sa sahig. Iniinda ang hapdi ng kanyang pisngi habang ang kanyang puso ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nanginginig. Ang mga kamay na nagpagod para sa batang yon, ngunit ngayon ay pinarurusahan dahil lamang sa pagpapakita
ng pagmamahal. Dahil sa takot na baka magising si Zane at masaksihan ng karahasan, mabilis na lumabas si Talitha ng silid at tumakbo patungo sa kusina kung saan ang kadiliman ng madaling araw ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Doon niya dinatnan si Ate Presi, ang kapwa niya Pilipina na matagal na ring nagsisilbi sa mga alhas sa nani. Nakatayo ito sa tapat ng lababo, tila kanina pa, naghihintay sa kanya. Walang imik na kumuha si Presi ng isang basong tubig at iniabot ito kay Talitha. Ang init ng kamay ni Presi habang hinahawakan ang kanyang balikat ay tila isang maliit na kumot na nagbibigay ng panandaliang kaligtasan. Naririnig ko ang lahat, Talitha. Alam ko ang bawat sakripisyo mo. Ang mahinang bulong ni Presi. Ang boses nito ay puno ng luma at malalim na lungkot. Huwag kang masyadong magpadala sa galit ni Farah. Alam ko ang lihim na pilit nilang itinatago. Noong nakaraang taon, nakita ko si Doña Esmeralda sa likod ng mansyon. May sinusunog siyang mga papel na may selyo ng isang ospital sa Maynila. Akala niya ay walang nakakakita, pero nakita ko ang header ng dokumento bago ito tuluyang naging abo. Tumigil ang paghinga ni Talitha. Ang bawat salita ni Presi ay tila naglalagay ng mga piraso ng puzzle sa kanyang isipan. Isang malaking pagsasabutan ang unti-unting nabubuo sa harap niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa, ate? Ang tanong ni Talitha. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at takot. Hinawakan ni Presi ang kanyang mukha at tiningnan siya ng direkta sa mga mata. Dahil gusto kitang protektahan, ang mga taong ito ay walang sinasanto para lamang mapanatili ang kanilang pangalan. Pero ngayon, nakikita ko na ang alab sa iyong mga mata. Hindi ka na basta katulong lang. Ikaw ay isang inang lumalaban. Dahan-dahang lumapit si Presi sa ilalim ng kanyang sariling higaan sa quarters ng mga katulong at hinila ang isang maliit at lumang kahoy na kahon. Nakakandado ito, ngunit ang paraan ng paghawak dito ni Presi ay tila ba naglalaman ito ng isang bagay na mas mahalaga pa sa ginto. May mga bagay na hindi kayang sunugin ng apoy, Talitha. May mga lihim na laging nakakahanap ng paraan para lumabas. Bago pa man maipaliwanag ni Presi ang laman ng kahon, ang boses ni Farah ay muling narinig mula sa itaas. Tumatawag sa pangalan ni Talitha nang may kasamang puot. Ang tunog ng mga yabag nito sa hagdanan ay tila isang paparating na bagyo. Mabilis na itinago ni Presi ang kahon at tinulak si Talitha palayo. Anong naroon sa loob ng kahon ni Ate Presi na kailangang itago kahit sa gitna ng panganib? At hanggang kailan kayang tiisin ni Talitha ang mga sampal ni Farah bago siya tuluyang sumabog? Kailangan ng bata ng agarang transfusion, ma'am. Ngunit may problema tayo sa blood compatibility. Ang tinig ng doktor ay kasing lamig ng hangin nanggagaling sa mga aircon ng ospital. Isang uri ng lamig na tila nanunuot sa buto ni Talitha. Nakatayo siya sa isang madilim na sulok ng pasilyo, mahigpit na nakakapit sa lumang kumot ni Zane na naiwan sa stroller. Ang amoy ng antiseptiko at gamot sa loob ng puting gusaling ito ay tila sumasakal sa kanya. Sa kabila ng salamin ng intensive care unit, nakikita niya ang maliit na katawan ni Zane na napapaligiran ng mga makina at tubo. Ang bawat mahinang tunog ng monitor ay tila isang tibok ng puso na unti-unting nanghihina, isang paalala na ang buhay ng kanyang anak ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Sa harap ng doktor, nakatayo si Farah na tila ba isang reynang nawalan ng trono. Ang kanyang mukha ay maputla, hindi dahil sa pag-aalala sa bata, kundi dahil sa takot na mabura ang makapal na makeup ng kanyang pagpapanggap. Anong sinasabi niyo? I'm his mother. How can my blood not be compatible with my own son? Ang bulyaw ni Farah, ang boses nito ay nanginginig sa pagitan ng galit at panik. Habang idinidiin ng doktor ang paliwanag tungkol sa mga blood type, nakita ni Talitha ang pag-iwas ng tingin ni Farah. Alam ni Farah ang katotohanan. Alam niyang ang dugong nananalatay sa kanya ay hindi kailanman
magtutugma sa dugong ibinigay ni Talitha kay Zane. Dumating si Yusef na humahangos. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng tunay na pagdurusa ng isang ama. Agad siyang lumapit sa doktor at nagboluntaryong magbigay ng dugo. Ngunit nang basahin ni Yusef ang medical chart ni Zane na hawak ng nurse, bigla itong natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, habang pabalik-balik ang tingin mula sa papel patungo sa kanyang asawa. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa pasilyo, isang uri ng katahimikan na tila nagbabadya ng isang malakas na pagsabog. Type O ang anak natin, Farah. Type A kaming dalawa ni Yusef. Ang mahinang sambit ni Yusef. Ang boses nito ay puno ng pagkalito na unti-unting nagiging hinala. Biological impossibility ito, Farah. Paano naging type O si Zane? Mabilis na gumawa ng kwento si Farah. Pilit na isinisisi ang lahat sa pagkakamali ng ospital o sa kung anong pambihirang kondisyon ng medisina. Ngunit habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin kay Talitha na tila babanta ito sa kanyang buhay. Ramdam ni Talitha ang panginginig ng sarili niyang mga kamay. Type O siya. Ang kanyang dugo ang kailangan ni Zane para mabuhay. Ang katotohanan ito ay sumisigaw sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit ang bawat hakbang niya pasulong ay tila pinipigilan ng banta ni Doña Esmeralda at ng tanikala ng kanyang pagiging katulong. Sa gitna ng tensyon, isang nurse ang lumabas mula sa silid ni Zane at nagtanong kung mayroon pang ibang kamag-anak o kakilala na may kaparehong blood type. Tumingin si Yusef kay Talitha na tila ba may hinahanap na sagot sa mga mata ng yaya ng kanyang anak. Ang titig na yon ay kasing talim ng isang punyal, tila ba sinusubukang hiwain ng Batman Kuwasu, duitra na bumabalot sa pamilyang yon. Talitha! Ang tawag ni Yusef, ang kanyang boses ay naging malalim at seryoso. Alam mo ba ang blood type mo? Bago pa man makasagot si Talitha, mabilis na humarang si Farah. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ni Yusef habang pilit itong hinihila palayo. Ngunit huli na, ang lahat ng mata sa pasilyo ay nakatuon na kay Talitha. Naghihintay ng isang salitang maaaring magpabago sa kapalaran ng lahat. Hindi na kailangan ng dugo ng isang katulong. Ang dumi-dumi ng pinagmulan niyan, baka lalong mapahamak ang anak ko. Ang bulyaw ni Farah ay umalingaw-ngaw sa sterile na pasilyo ng ospital, tila isang lason na humahalo sa amoy ng gamot at kalungkutan. Habang ang nurse ay naguguluhan sa marahas na reaksyon ng amo, si Talitha ay nananatiling nakayuko. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Gusto niyang isigaw na ang dugong tinatawag ni Farah na madumi ay ang mismong dugong nagbigay ng buhay kay Zane, ang dugong kailangan ng bata para sa bawat tibok ng puso nito. Ngunit sa mundong ito ng mga alhasanani, ang katotohanan ay madalas na tinatapakan ng kapangyarihan. Hindi nagtagal. Dumating si Doña Esmeralda na tila isang itim na ulap na nagdadala ng masamang balita. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa bawat kasinungalingan. Sa likod niya ay isang lalaking naka-Amerikana, ang punong doktor ng ospital na may hawak na mga bagong dokumento. Isang mabilis at makahulugang tinginan ang namagitan sa matanda at sa doktor, isang uri ng transaksyong hindi kailangan ng salita upang maintindihan. Yusef, anak, tumigil ka na sa pagtatanong. Ang malamig na utos ni Doña Esmeralda habang hinahawakan ang balikat ng kanyang anak. May rare blood mutation ang batang ito na namana niya sa panig ng pamilya ko. Normal lang na magkaroon ng ganitong discrepancy sa blood type. Ang ospital na ang bahalang maghanap ng supply mula sa kanilang pribadong bangko. Hindi na natin kailangan ng tulong ng kahit sino, lalo na ng isang katulong na baka lalong magdala ng impeksyon sa bata. Kasabay nito, hinarap ni Esmeralda si Talitha nang may nanlilisik na mga mata. At ikaw, Talitha,
Dahil sa kapabayaan mo, kaya nagkasakit ang bata. Masyado kang naging kampante sa pag-aalaga. Kapag may nangyaring masama kay Zane, sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan ang liwanag ng araw sa labas ng rehas. Ang paglilipat ng sisi ay kasing bilis ng kidlat. Biglang-bigla, ang biktima ay naging salarin sa paningin ng iba. Nakita ni Talitha ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Yusef. Tila ba unti-unti nang nilalamon ng mga salita ng kanyang ina ang hinalang na buo kanina. Sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman ni Talitha ang unti-unting pagkadurog ng kanyang huling pag-asa. Ang bawat salita ni Esmeralda ay tila isang pader na semento na itinatayo sa pagitan niya at ni Zane. Tiningnan niya ang pintuan ng ECU kung saan ang kanyang anak ay nakikipaglaban para sa bawat hininga habang ang mga taong dapat ay nagliligtas dito ay abala sa pagtatago ng kanilang mga baho. Ang pakiramdam ng kawalang katarungan ay tila isang apoy na nagsisimulang magliyab sa kanyang kaluluwa. Isang apoy na hindi na kayang patayin ng kahit anong pananakot. Habang papalayo ang pamilya Alhasanani upang kausapin ang doktor sa isang pribadong silid, naiwan si Talitha na mag-isa sa pasilyo. Dahan-dahan, lumapit siya sa basurahan malapit sa pintuan ng ICU. Nakita niya roon ang isang piraso ng bulak na may bahid ng sariwang dugo ni Zane na itinapon ng nurse kanina pagkatapos ng extraction. Walang pag-aalinlangan, dinampot niya ito at mabilis na ibinalot sa isang malinis na tissue. Saka itinago sa kailaliman ng kanyang bulsa. Ito na ang kanyang tanging alas. Kung ang dugong nananalatay sa bata ay ayaw kilalanin ng mga Alhasanani, siya ang gagawa ng paraan upang ang dugo mismo ang magsalita ng katotohanan. Ngunit sa kanyang pagtalikod, nakita niya ang isang nurse na nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Nakita ba nito ang kanyang ginawa? At paano niya mailalabas ang sample na ito sa ospital nang hindi nahuhuli ng mga tauhan ni Doña Esmeralda? Huwag kang magkakamaling lumabas ng mansyong ito nang wala akong pahintulot, Talitha. Mula ngayon, ang bawat galaw mo, ang bawat hininga mo ay pag-aari ko. Isang pagkakamali mo lang at sisiguraduhin kong sa kalsada pupulutin ang bangkay ng nanay mo sa Maynila. Ang boses ni Doña Esmeralda ay tila isang malamig na tanikala na pumupulupot sa leeg ni Talitha habang pabalik sila sa mansyon mula sa ospital. Habang ang matanda ay naglalakad ng tuwid at may dignidad, si Talitha ay nakasunod sa likuran, pasan ang bigat ng isang lihim na maaaring pumatay sa kanya o magligtas sa kanyang anak. Sa loob ng kanyang bulsa, ramdam niya ang init ng tisyong may bahid ng dugo ni Zane, isang maliit na ebidensya na tila ba nagnininga sa tumihingi ng katarungan. Ang kabalintunaan ay narito siya, naglilinis ng mga dumi sa bahay ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay, habang ang kanyang puso ay nasa labas na ng gintong hawla na ito. Nang makarating sa labanderya, doon niya natagpuan si Ate Presi. Sa gitna ng amoy ng sabon at ingay ng mga makinang naglalaba, nagkatitigan ang dalawang babaeng kapwa, biktima ng tadhana. Walang imik na iniabot ni Talitha ang maliit na plastik na naglalaman ng dugo ni Zane at ang ilang hibla ng kanyang sariling buhok na kinuha niya ng palihim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng tubig, kundi dahil sa tindi ng panganib na kanyang pinapasok. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang paalala, na sa oras na lumabas, ang mga sampol na ito, wala na siyang balikan. Ito na ang pagkakataon natin, ate. Ang pabulong na sabi ni Talitha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagitan ng takot at determinasyon. Ipadala mo ito sa migrante, sa laboratoryong sinabi mo. Kahit anong mangyari, huwag mong hahayaang malaman nila. Hinawakan ni Presi ang kanyang mga kamay ng mahigpit, isang pagpapatunay ng kanilang sumpaan. Sa sandaling iyon, hindi na lamang sila mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sila ay mga mandirigmang handang itaya ang lahat para sa katotohanan. Habang naghihintay ng balita,
Bumalik si Talitha sa kanyang mga gawain nang may kakaibang katahimikan. Mas naging masunurin siya, mas naging mabilis sa bawat utos ni Farah. Pilit na ibinababa ang depensa ng mga kalaban. Sa bawat haplos niya sa mga gamit ni Zane, tila ba nagpapaalam siya sa kanyang lumang sarili, ang mahina at takot na Talitha. Isang gabi, habang nag-aayos ng kabinet ng bata, nakita niya ang isang maliit na medyas ni Zane na may burdang pangalan nito. Dahan-dahan niya itong inilapit sa kanyang ilong at naramdaman ang amoy ng sanggol, ang amoy ng kanyang anak. Inilagay niya ang medyas sa kanyang dibdib. Dinarama ang bawat hibla nito na tila bayakap niya ang mismong bata. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling nagpapaalala sa kanya kung bakit kailangan niyang maging matapang. Ngunit ang katahimikan ay biglang napunit nang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay tila mga agila na naghahanap ng biktima. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang paghatol. Masyado kang tahimik nitong mga nakaraang araw, Talitha. Ang isang taong may itinatago ay kadalasang nagiging masyadong masunurin para hindi mapansin. Bago pa makasagot si Talitha, kinuha ni Esmeralda ang bag na nasa gilid ng kama. Ang bag kung saan itinatago ni Talitha ang kanyang mga personal na gamit at ang teleponong ginagamit niya para makipag-usap sa migrante. Tingnan natin kung ano ang laman ng iyong katapatan, ang malamig na sabi ng matanda habang dahan-dahang binubuksan ang zipper ng bag. Hindi mo na siya kailangan, Farah. He is broken. Bakit mo pa pagtitiyagaan ang batang yan kung habang buhay lang siyang magiging pabigat sa atin? It's time to find a way out of this marriage and this burden. Ang mga salitang yon ni Farah na sinambit niya habang kausap ang isang kaibigan sa telepono ay tila mga lason na bumuhos sa pandinig ni Talitha. Nakatayo si Talitha sa likod ng pinto ng silid tulugan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagitan ng matinding galit at hindi maipaliwanag na sakit. Para kay Farah, si Zane ay isa lamang bagay. Isang aksesorya na kapag nasira o nagkaroon ng depekto ay maaari na lamang itapon o palitan. Ang malamig na tinig ni Farah habang pinaplano ang pag-iwan sa batang may sakit ay ang huling mitsa na tumupok sa anumang takot na natitira sa puso ni Talitha. Ang leon sa loob ng kanyang dibdib ay tuluyan ng nagising. Kanina lamang, hinalughog ni Doña Esmeralda ang bag ni Talitha. Ngunit dahil sa bilis ng kamay ni Ate Presi, walang nahanap ang matanda, kundi ang ilang piraso ng baryava motam-an kukwa Talitha. Ang kabiguan ni Esmeralda ay naging pagkakataon para kay Talitha na mas maging mapagmatsyag. Habang pinagmamasdan niya si Farah mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang kawalan ng puso ng babaeng ito. Isang ina na handang talikuran ang sariling anak dahil lamang sa takot na mawala ang kanyang ganda at yaman. Sa sandaling iyon, sumumpa si Talitha. Kahit anong mangyari, hinding-hindi niya hahayaang mabulok ang buhay ni Zane sa piling ng mga taong ito. Dahan-dahan siyang bumalik sa quarters ng mga katulong kung saan naghihintay si Ate Presi na may hawak na isang lumang cellphone. Ang ilaw ng screen ay tila isang parola sa gitna ng madilim na gabi. Talitha, may tumatawag mula sa laboratorio? Ang pabulong na sabi ni Presi. Ang boses nito ay puno ng kaba. Kinuha ni Talitha ang telepono nang may nanginginig na mga kamay. Ang bawat segundo ng paghihintay sa boses sa kabilang linya ay tila isang taon ng pagdurusa. Ang hangin sa maliit na silid ay tila nawala. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng katahimikan. Hello, is this Makmas? Talitha? We have the results of the DNA test for sample number 0915. Ang boses ng isang banyaga sa kabilang linya ay formal at walang emosyon. Ngunit para kay Talitha, ito ang tinig ng tadhana. Based on the genetic markers analyzed, there is a 99.99% probability of maternity. You are the biological mother of the child. Napaupo si Talitha sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang bibig upang pigilin
Kay Nuknojang Chuktraura. Ang lahat ng paghihirap, ang bawat sampal ni Farah, ang bawat pagyuko niya sa harap ni Doña Esmeralda, ang lahat ng iyon ay nagkaroon ng linaw. Ang batang inaalagaan niya, ang batang tinatawag niyang amo, ay ang sarili niyang dugo at laman. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang hinala. Ito ay isa ng sandata. Ang bawat luha na pumatak sa kanyang mga pisngi ay tila naging bakal na nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Anak ko siya, ate. Anak ko si Zane. Ang tanging nasambit ni Talitha sa pagitan ng mga hikbi. Niyakap siya ng mahigpit ni Presi. Ang dalawang babae ay naging saksi sa isang katotohanang yayanig sa buong pundasyon ng mansyong Al-Hasanani. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang malakas na katok ang narinig sa pinto ng kanilang quarters. Ang boses ni Doña Esmeralda ay muling umalingaw-ngaw, puno ng hinala at awtoridad. Talitha, Presi, buksan niyo ang pinto. Alam kong may itinatago kayo. Paano itatago ni Talitha ang resulta ng DNA kung ang panganib ay nasa harap na mismo ng kanilang pintuan? At anong gagawin ni Farah kapag nalaman niyang ang pabigat na gusto niyang itapon ay ang susi sa kanyang sariling pagbagsak? Buksan niyo ito o ipapawasak ko ang pintong ito sa mga gwardya. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang dagundong ng paparating na bagyo, kasing talim ng kidlat na humahati sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng maliit na silid, ang hangin ay tila naglaho. Mabilis na itinago ni Ate Presi ang cellphone sa ilalim ng tumpok ng mga maruruming basahan, habang si Talitha ay mabilis na isinilid ang kopya ng resulta ng DNA sa loob ng kanyang suot na medyas. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay parang hudyat ng digmaan. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, pumasok ang matanda na may dalang aura ng kapangyarihan at puot. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat sulok ng silid na tila isang hayop na naghahanap ng biktima. Anong ginagawa niyo sa dilim? Bakit napakatagal bago niyo binuksan ang pinto? Ang tanong ni Esmeralda. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa nanginginig na mga kamay ni Presi. Lumapit ang matanda kay Talitha. Ang bawat hakbang nito ay tila isang paghatol. Hinawakan ni Esmeralda ang baba ni Talitha at pilit na iniharap ang mukha nito sa kanya. May kakaiba sa mga mata mo, Talitha. Ang isang daga ay hindi tumitingin ng diretso sa pusa, maliban na lang kung mayroon itong nakatagong lason. Sa unang pagkakataon, hindi umiwas ng tingin si Talitha. Ramdam niya ang papel na nakadikit sa kanyang balat. Ang katotohanang nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Nagdarasal lang po kami para sa kalusugan ni Zain, Senyora. Ang sagot niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngumisi ng mapait ang matanda bago binitiwan ang kanyang mukha ng may pandidiri. Matapos ang ilang sandali ng nakabibinging pagsisiyasat, lumabas si Esmeralda. Ngunit ang kanyang mga huling salita ay tila isang babala. Huwag mong kalilimutan kung sino ang may-ari ng buhay mo rito, Talitha. Isang maling galaw at sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang pamilya sa Pilipinas. Nang makaalis ang matanda, hindi na nag-aksaya ng panahon si Talitha. Alam niyang hindi na siya ligtas sa loob ng mansyong iyon. Kailangan niyang kumilos bago pa siya tuluyang mapatahimik ni Esmeralda. Ngunit sa kanyang pagmamadali na bumalik sa silid ni Zane upang tingnan ang kalagayan ng bata, hindi niya napansin na may isang sobrang nahulog mula sa kanyang bulsa habang naglalakad siya sa pasilyo. Ang sobrang naglalaman ng laboratory ID at ang website kung saan maaaring makita ang resulta ng DNA. Sa kabilang dako, si Yusef ay hindi makatulog. Ang mga hinala tungkol sa blood type ni Zane ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa kusina upang kumuha ng tubig, may natapakan siyang isang pirasong papel. Dahan-dahan niya itong pinulot at binuksan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng chandelier. Ang kanyang mga mata
ay nanlaki nang makita ang pangalan ng laboratorio at ang pangalan ni Talitha na nakasulat bilang client. Ang paghinga ni Yusef ay naging mabigat. Ang bawat piraso ng pagdududa sa kanyang isipan ay tila nabuo sa isang malinaw at nakapanghihilakbot na larawan. Sa sandaling iyon, nakita niya si Talitha na naglalakad pabalik. Tila may hinahanap sa sahig nang may bakas ng taranta sa mukha. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng pasilyo. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng bakal. Dahan-dahang itinaas ni Yusef ang papel na kanyang hawak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at pagkalito. Talitha, ano ito? Bakit nagpa-DNA test ka gamit ang pangalan ng anak ko? Hindi niyo ba nakikita, Yusef? Hindi niyo ba nararamdaman sa bawat pag-iyak niya na ako lang ang hinahanap niya? Anak ko siya. Anak ko si Zane. Ang mga salitang iyon ni Talitha ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng hating gabi. Bumasag sa lahat ng pader ng pananahimik na itinayo niya sa loob ng maraming buwan. Ang boses niya ay nanginginig, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Sa malamlam na ilaw ng pasilyo, nakita niya ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Yusef, mula sa galit patungo sa isang uri ng pagkagulantang na tila ba ang buong mundo nito ay biglang gumuho sa isang kisap mata. Ang papel na hawak ni Yusef ay tila naging kasing bigat ng bakal. Ang bawat letra ng resulta ng DNA ay tila mga buhay na saksi sa isang krimen. Anong pinagsasabi mo, Talitha? Patay na ang anak mo sa sunog sa Manila. Iyon ang sabi ni Mama. Ang nauutal na tugon ni Yusef. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa papel at sa mukha ni Talitha. Ang bawat salita niya ay tila isang pagsusumamo na sana ay nagkakamali lang siya ng narinig. Ngunit ang mga luha ni Talitha na ngayon ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi ay sapat ng sagot. Ang bawat patak ng luha ay nagdadala ng kwento ng hapdi ng isang inang inulila ng tadhana at muling pinagkaitan ng pagkakataon. Dahan-dahang lumapit si Talitha, ang kanyang mga kamay ay nakikiusap. Nagsinungaling sila sa inyo, Yusef. Nagsinungaling si Doña Esmeralda. Ang tunay na anak niyo ni Farah ay pumanaw na sa sunog na yon dahil sa kapabayaan ng NARS. Upang hindi madungisan ang pangalan ng inyong pamilya, kinuha nila ang anak ko at pinalabas na siya ang inyong tagapagmana. Ginawa akong alipin sa sarili kong dugo. Pinanood ko kayong yakapin siya habang ako ay tinatawag niyong katulong. Ang bawat salita ni Talitha ay tila isang punyal na itinatanim sa puso ni Yusef. Hinihiwa ang lahat ng kanyang paniniwala tungkol sa kanyang sariling pamilya. Napahawak si Yusef sa dingding, ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ang mga alaala ng pagiging mailap ni Farah sa bata. Ang mga pagkakataong tila walang pakialam ang kanyang asawa sa kalusugan ni Zane at ang kakaibang pagmamahal na ipinapakita ni Talitha. Ang lahat ng ito ay biglang nagkaroon ng malagim na kahulugan. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang lason. Ito ay isang apoy na tumutupok sa lahat ng kanyang dangal bilang isang alhasanani. Tumingin siya kay Talitha nang may halong pighati at pagsisisi. Patawarin mo ako, Talitha. Patawarin mo ako. Ang tanging nasambit niya sa pagitan ng kanyang pagtangis. Ngunit ang sandali ng kanilang paghaharap ay biglang naputol nang marinig ang tunog ng mga yabag ng mga guwardiya sa pasilyo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay umalingaw-ngaw mula sa dulo ng hagdanan, kasing lamig ng kamatayan. Yusef, ibigay mo sa akin ang papel na yan. Huwag kang makinig sa mga imbento ng isang desperadang babae. Nakatayo ang matanda roon. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Tila ba ang lahat ng ito ay isa lamang aberya na kailangan niyang ayusin. Sa isang iglap, pinalibutan ng mga gwardiya si Talitha. Ikuulong ang babaeng yan sa hamtuin ng mansyon. Ang utos ni Esmeralda nang walang pag-aalinlangan. At ikaw, Yusef, tandaan mo kung kaninong dugo ang nananalatay sa iyo.
Huwag mong ipagpalit ang dangal ng ating pamilya sa isang katulong. Habang pilit na hinihila ng mga gwardya si Talitha palayo, ang kanyang huling tingin ay nakatuon kay Yusef. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng katarungan. Sa gitna ng dilim at kaguluhan, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Magiging sapat ba ang pag-ibig ni Yusef sa katotohanan upang suwayin ang sarili niyang ina at iligtas ang babaeng naging biktima ng kanilang kasakiman? Dito ka nababagay, Talitha, sa dilim, kung saan walang sino mang makakakita sa iyong mga luha at walang makakarinig sa iyong mga kasinungalingan. Ang malamig na boses ni Doña Esmeralda ay tila huling pako sa krus na pinapasa ni Talitha habang isinasara ang mabigat na pinto ng bodega sa ilalim ng mansyon. Sa loob ng silid na yon, ang tanging kasama niya ay ang amoy ng luma at maalikabok na mga kagamitan at ang nakabibinging katahimikan na tila ba dahan-dahang lumalamon sa kanyang hininga. Nakaupo si Talitha sa malamig na sahig. Ang kanyang mga braso ay nakayakap sa sariling tuhod habang ang bawat patak ng luha ay tila isang piping saksi sa kawalang katarungan ng mundong ito. Sa kabila ng kadiliman, ang tanging nakikita niya sa kanyang isipan ay ang mukha ni Zane, ang kanyang anak na may sakit at nasa piling ng mga taong walang puso. Habang ang gabi ay lumalalim, isang mahinang kalansing ng bakal ang narinig ni Talitha mula sa maliit na bintanang nasa itaas ng pader. Isang anino ang dahan-dahang gumalaw at ang boses ni Ate Presi ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Talitha, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Nakausap ko na ang migrante. On the way na ang tulong kasama ang mga awtoridad. Ang bulong ni Presi, ang boses nito ay nanginginig sa kaba, ngunit puno ng determinasyon. Inabot ni Presi ang isang maliit na bote ng tubig at isang piraso ng tinapay sa pagitan ng mga rehas. Ang simpleng pagkaing iyon ay tila naging pinakamahalagang handog na natanggap ni Talitha sa buong buhay niya. Sa labas ng mansyon, ang liwanag ng mga sirena ay nagsimulang gumuhit sa madilim na kalsada ng Riyadh. Ang mga tauhan ng migrante, kasama ang ilang lokal na pulis, ay pumasok sa bakuran ng mga Al-Hasanani. Ang ingay ng pagtatalo sa itaas ay umabot hanggang sa bodega. Isang hudyat na ang pader ng kasinungalingan ay nagsisimula na ring gumuho. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng bodega, hindi ang mga gwardiya ni Esmeralda ang bumungad sa kanya, kundi ang liwanag ng flashlight ng mga tagapagligtas. Ang bawat hakbang ni Talitha palabas ng bodega ay tila isang pagbangon mula sa hukay, isang muling pagsilang ng isang inang handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Halika na, Talitha, ligtas ka na. Dadalhin ka na namin sa embahada, ang sabi ng isang babaeng opisyal habang inaalalayan siya. Ngunit huminto si Talitha sa gitna ng hagdanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa itaas, sa silid kung saan alam niyang naroon si Zane. Hindi ako aalis nang wala ang anak ko. Hindi ko siya iiwan sa mga mamamatay taong yan. Ang matigas na deklara ni Talitha, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi matitibag ng kahit anong pananakot. Mabilis na tumakbo si Talitha patungo sa ikalawang palapag. Hindi pinapansin ang mga humahadlang sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtakbo, isang marahas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa silid ni Zane, isang tunog ng pagkabasag ng kristal at ang galit na sigaw ni Farah. Ang bawat tibok ng puso ni Talitha ay tila isang babala. Nang marating niya ang pinto ng silid, nakita niya si Farah na hawak si Zane. Pilit na hinihila ang bata patungo sa balkonahe habang ang mga pulis ay pilit na nakikipag-usap sa kanya. Isang matinding takot ang bumalot kay Talitha. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na putok ang narinig ng lahat na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Sino ang nagpaputok? At nasa panganib ba ang buhay ni Zane sa gitna ng desperadong pagtakas ni Farah?
Bitawan mo ang anak ko, Farah. Ang batang yan ay hindi isang panangga na gagamitin mo para iligtas ang sarili mong balat. Ang sigaw ni Talitha ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang bulwagan, kasing talim ng kidlat na tumatama sa tuyong lupa. Ang putok ng baril kanina, isang babalang bala mula sa mga awtoridad patungo sa itaas, ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa balkonahe ng mansyon, kung saan ang lahat ng mga panauhin ng ika-50 anibersaryo ng pamilya Al-Hassanani ay nakatingin. Nakatayo si Farah. Hawak niya si Zain. Ang bata ay umiiyak at nanginginig sa takot, habang ang babaeng itinuring na ina ay tila isang baliw na nawalan na ng katinuan. Ang marangyang bestido ni Farah ay gusot-gusot na. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila mga tanikalang nagpapabigat sa kanyang pagtakas. Sa ibaba, sa harap ng dambuhalang screen na dapat sana ay magpapakita ng kasaysayan ng pamilya, isang ibang imahe ang lumabas. Salamat sa tapang ni Ate Presi na naglakas loob na isalpak ang flash drive sa control room, ang mga dokumento ng DNA at ang recording ng boses ni Doña Esmeralda ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang bawat salita ng pag-amin tungkol sa pagpapalit ng mga sanggol ay narinig ng lahat, ng mga negosyante, ng mga diplomatiko at ng buong lipunan ng Riyadh. Ang maskara ng dangal na maingat na inalagaan ni Esmeralda sa loob ng ilang dekada ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Dahan-dahang lumapit si Talitha patungo sa balkonahe. Ang kanyang mga kamay ay nakabukas, hindi upang manakit, kundi upang humingi ng awa para sa kanyang anak. Farah, tingnan mo siya. Tingnan mo ang batang yan. Wala siyang kinalaman sa galit mo sa akin. Kung gusto mong pumatay, ako na lang. Huwag ang anak ko. Ang pagsusumamo ni Talitha, ang kanyang boses ay punong-puno ng pait at pagmamahal. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Farah, ang takot na mabulok sa kulungan at ang kahihiyang hindi na niya matatakasan. Ang hiya na kinatatakutan ng mga Al-Hassanani ay narito na, nakasilip sa bawat mata ng mga taong nakatingin sa kanila. Si Doña Esmeralda, na kanina ay nakatayo ng may karangalan sa gitna ng bulwagan, ay tila isang lantang gulay na napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay nagliliyab sa harap ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang mag-utos sa mga gwardya, ngunit maging ang kanyang sariling mga tauhan ay hindi na makakilos sa harap ng presensya ng mga pulis at ng bigat ng katotohanan. Ang bawat bulong ng mga bisita ay tila mga bubuyog na sumasaksak sa kanyang pandinig, isang parusa na mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Sa isang desperadong galaw, itinaas ni Farah si Zain ng mas mataas sa pasamano ng balkonahe. Isang malakas na hiyaw ang nanggaling sa mga tao sa ibaba. Ang bawat tibok ng puso ni Talitha ay tila tumigil. Ang hangin sa gabi ay tila naging kasing talim ng mga kutsilyo habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na nasa bingit ng panganib. Huwag! Ang huling sigaw ni Talitha bago siya sumugod ng walang takot. Hindi iniisip ang sarili niyang buhay. Tanging ang kaligtasan ng kanyang dugo at laman ang nasa kanyang isipan. Isang marahas na kalampag ang narinig ng magbanggaan ang katawan ni Talitha at Farah sa sahig ng balkonahe. Ang bata ay nabitawan, ngunit sa kabutihang palad ay bumagsak ito sa loob ng balkonahe at hindi sa labas. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, isang malakas na sigaw ng puot ang nanggaling kay Farah bago ito tuluyang napigilan ng mga pulis na mabilis na nakaakyat sa itaas. Nayakap ni Talitha si Zain. Ang bawat haplos niya sa bata ay tila isang paggaling sa lahat ng sugat ng nakaraan. Narito na si nanay, anak. Narito na si nanay, ang bulong niya sa gitna ng kanyang pagtangis. Ngunit habang hawak niya ang bata, nakita niya si Yusef na nakatayo sa pintuan ng balkonahe. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati at matinding kahihiyan. Tuluyan na bang magtatapos ang bangungot na ito sa pagkakadakip kay Farah o may huling alas pa bang itinatago ang pamilya Al-Hassanani
para bawiin ang bata? Kapanamdu, ang gintong hawla ay tuluyan ng nagkapira-piraso at ang bawat piraso nito ay tila mga bubog na sumusugat sa dangal ng mga alhasanani. Sa gitna ng malawak na bulwagan, kung saan kanina lamang ay nagliliyab ang karangyaan, ngayon ay naghahari ang isang nakabibinging katahimikan na punong-puno ng kahihiyan. Ang mga pulis at mga awtoridad mula sa pandaigdigang ahensya ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Dahan-dahang pinalibutan ng mga opisyal si Doña Esmeralda, ang matanda, na sanay na yumuyuko ang lahat sa kanyang harap, ay tila isang rebultong gawa sa asin na unti-unting natutunaw. Ang tunog ng mga posas na ikinakabit sa kanyang mga kamay ay tila isang malakas na hatol na umaling-awngaw sa buong silid. Hindi dahil sa ingay nito, kundi dahil sa kahulugan ng bawat pag-ikot ng bakal sa kanyang mga pulso. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Ang huling hirit ni Esmeralda, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na at wala nang bakas ng dati nitong kapangyarihan. Wala nang nakikinig. Ang mga dating kaibigan at kasosyo sa negosyo ay isa-isang tumalikod, umiiwas sa usok ng kanyang pagbagsak. Ang hiya, ang pinakamabigat na parusa para sa isang pamilyang itinuring ang sarili na higit sa batas, ay tuluyan ng lumamon sa kanya. Ang bawat sulyap ng mga tao sa paligid ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, pilit na kumakawala si Farah mula sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang magandang mukha ay punong-puno na ng puot at desperasyon. Kasalanan mo ito, Talitha. Sinira mo ang buhay ko. Ang sigaw niya habang sinusubukang abutin ang buhok ni Talitha. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis siyang hinarang ng mga opisyal. Ang mga mamahaling alahas na suot ni Farah ay tila naging mga pabigat na nagpapahina sa kanya. Sa isang sandali, nawala ang lahat ng kanyang pretensyon bilang isang matapobreng reyna. Naiwan siyang isang babaeng hubad, ang katotohanan, isang magnanakaw ng anak at isang mapagpanggap na ina. Tumayo si Yusef sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Talitha na mahigpit na yakap si Zayn. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay tila isang paghingi ng tawad sa bawat segundong naging bulag siya sa katotohanan. Talitha! Ang tawag niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Hindi ko kayang burahin ang lahat ng sakit na idinulot ng pamilya ko sa iyo. Mula sa araw na ito, tinatalikuran ko ang lahat ng yaman at pangalan ng mga alhasanani. Hindi ko kailangan ng pera na galing sa kasalanan. Ang tanging hiling ko ay ang mabigyan ng katarungan ng batang yan. Tumingin si Talitha kay Yusef at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang isang lalaking malaya mula sa anino ng kanyang ina. Ngunit hindi pera o yaman ang hanap ni Talitha. Sa harap ng lahat ng mga tao, itinaas niya ang kanyang mukha ng may dignidad na hindi kayang bilhin ng ginto. Hinaplos niya ang buhok ni Zayn at sa isang malakas at malinaw na tinig, binigkas niya ang mga salitang matagal na niyang ipinagdarasal sa dilim. Anak ko, siya ang anak ko, ang deklara ni Talitha. Ang bawat pantig ng mga salitang yon ay tila isang awit ng tagumpay. Hindi na siya ang katulong na kailangang magtago sa kusina. Hindi na siya ang OFW na walang boses. Siya ay isang ina na sa wakas ay nabawi ang kanyang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang mga tao sa bulwagan, na kanina ay puno ng panghuhusga, ay napatahimik sa tindi ng emosyong namamayani. Habang inalalayan si Talitha palabas ng mansyon, pasan ang natutulog na si Zayn. Naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi sa Riyadh. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kasing lamig ng dati. Ang bawat hakbang niya palayo sa gintong hawla ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang inang muling nahanap ang kanyang nawalang hininga.
Ang bawat pag-ikot ng gulong ng eroplano sa semento ng paliparan ay tila isang pagpunit sa huling pahina ng isang madilim at masakit na panaginip. Sa loob ng malawak na gusali ng paliparan sa Riyadh, nakatayo si Talitha habang mahigpit na nakahawak sa passport at tiket na magdadala sa kanya pabalik sa lupang sinilangan. Ang hangin sa paligid ay hindi na kasing bigat ng hangin sa loob ng mansyon ng mga alhasanani. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango ni Farah na tila ba sumasakal sa kanyang bawat hininga. Sa kanyang tabi, ang tanging dala niya ay ang isang maliit na bag ng mga damit at ang pinakamahalagang hiyas na kailanman ay hindi kayang tumbasan ng ginto. Si Zayn, ang bata, ay mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. Ang maliit na hininga nito ay tila isang himig ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanila. Dumating si Yusef upang ihatid sila. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng isang uri ng lungkot na tila hindi na kailanman mabubura ng panahon. Dahan-dahan siyang lumapit at iniabot ang isang makapal na sobre. Talitha, para ito sa kinabukasan ni Zayn, isang trust fund na hindi pwedeng galawin ng sinuman sa pamilya ko. Please, tanggapin mo ito bilang maliit na bahagi ng aking pagsisisi. Ang pabulong na sabi ni Yusef, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng hiya at pagmamahal. Tiningnan ni Talitha ang sobre at pagkatapos ay tiningnan niya ang mga mata ni Yusef. Sa loob ng mahabang panahon, naging alipin siya ng pera at ng utang na loob na pilit na ipinatikim sa kanya ni Doña Esmeralda. Ngunit ngayon, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng kalayaan. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang kamay ni Yusef. Salamat, Yusef, pero sapat na sa akin na nakuha ko na ang anak ko. Ayaw kong lumaki si Zayn na may bahid ng yaman na nanggaling sa pananakit sa kapwa. Hayaan mo kaming magsimula ng kami lang. Ang kailangan ni Zayn ay ang pagmamahal ng kanyang tunay na ina at hindi ang mga pilak na nagmula sa inyong pamilya. Ang matatag na sagot ni Talitha. Habang naglalakad siya patungo sa boarding gate, hindi na lumingon si Talitha. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtatanim ng bagong pag-asa sa isang tuyot na lupa. Nang tuluyan ng lumipad ang eroplano, pinagmasdan niya ang malawak na disyerto sa ibaba na unti-unting lumiliit hanggang sa maging kasing liit na lamang ng isang butil ng buhangin. Sa loob ng mahabang biyahe, hinayaan ni Talitha na bumalik ang kanyang mga gunita sa kanyang sariling ina sa Pilipinas, sa simpleng bahay na may bubong na nipa at sa sariwang hangin na nagmumula sa mga palayan. Doon, hindi siya isang katulong. Doon, siya ay isang anak, isang kapatid, at higit sa lahat, isang ina. Pagkalipas ng ilang oras, ang mainit at malagkit na hangin ng Maynila ang bumati sa kanya pagkababa ng eroplano. Ang amoy ng usok, ang ingay ng mga tao, at ang pamilyar na tinig ng wikang Tagalog ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam sa kanya na narito na siya sa wakas. Mula sa paliparan, dinala siya ng isang sasakyan patungo sa kanilang probinsya. Habang binabagtas ang daan na napalilibutan ng luntiang mga puno at malalawak na bukiran, naramdaman ni Talitha ang unti-unting paghilom ng kanyang mga sugat. Nang makarating sila sa kanilang bakuran, dahan-dahang ibinaba ni Talitha si Zayn sa luntiang damuhan. Ang bata, na buong buhay ay nakakulong sa loob ng mga pader na marmol at sa ilalim ng mga artipisyal na ilaw, ay tila nagulat sa dampi ng damo sa kanyang maliliit na paa. Dahan-dahang yumuko si Zayn at hinawakan ng isang maliit na dahon bago ito tumingin kay Talitha nang may malaking ngiti at humalakhak ng napakalakas, isang tawa na punong-puno ng dalisay na kaligayahan. Napaluha si Talitha habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Ito ang golden moment na matagal na niyang pinapangarap sa gitna ng kanyang mga pagtatrabaho sa Riyadh. Ang makitang malaya ang kanyang anak, tumatawa sa ilalim ng sikat ng araw at tinatawag siyang nanay nang walang takot o pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon,
Alam ni Talitha na sa wakas, ang dugong nananalatay sa kanila ay hindi na kailanman magiging lihim na kailangang itago. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong kalangitan. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako ng bagong simula. 3 taon na ang nakalilipas mula nang lisanin ni Talitha ang tuyot na lupain ng Riyadh, ngunit ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila mga peklat na lamang na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Sa isang payak, ngunit malinis na bahay sa gitna ng isang luntiang bukirin sa Batangas, ang hanging sariwa ay nagdadala ng amoy ng bagong pitas na mangga at ang halimuyak ng mga bulaklak sa hardin. Wala na ang mga dambuhalang chandelier na kristal, wala na ang malamig na pader ng mansyong Alhasanani. Dito, sa ilalim ng asul na kalangitan ng Pilipinas, natagpuan ni Talitha ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Nakatayo si Talitha sa beranda ng Bahay Pag-asa, isang maliit na sentro na itinayo niya sa tulong ng ilang organisasyon para sa mga kapwa niya OFW na nakaranas ng pang-aabuso sa ibang bansa. Sa kanyang tabi ay si Ate Presi na hindi na lamang isang kasamahan sa trabaho kundi naging tunay na kapatid na sa hirap at ginhawa. Pinagmamasdan nila ang mga kabataang naglalaro sa bakuran at sa gitna ng lahat, naroon si Zane. Ang bata, na ngayon ay masigla at puno ng kulay ang mga pisngi, ay matatas nang nagsasalita ng Tagalog habang nakikipaghabulan sa mga kalaro. Ang bawat halakhak ni Zane ay tila isang himig na nagpapatahimik sa anumang natitirang ingay ng nakaraan. Isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Lumabas mula rito si Yusef. Wala na ang kanyang mamahaling Amerikana. Suot niya ang isang payak na polo at may dalang mga libro para kay Zane. Sa loob ng 3 taon, naging masugid si Yusef sa paghingi ng kapatawaran, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagiging isang mabuting kaibigan at pagsuporta sa adbokasya ni Talitha. Bagamat may lamat pa rin ang tiwala, pinili ni Talitha na magpatawad, hindi dahil sa nararapat ito kay Yusef, kundi dahil kailangan ng kanyang sariling puso ang kapayapaan upang ganap na makahakbang pasulong. Kumusta ang pag-aaral ni Zane? Ang tanong ni Yusef habang nakatanaw sa bata. Ngumiti si Talitha, isang ngiting hindi napilit at wala ng bahid ng pait. Maayos siya, Yusef. Masaya siya rito. Higit sa lahat, alam niya kung sino siya at kung saan siya nagmula. Ang sagot ni Talitha, ang bawat salita niya ay puno ng dignidad. Ang dignidad ng isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko sa harap ng kasinungalingan. Alam nilang pareho ang balita mula sa Riyadh. Si Doña Esmeralda at Farah ay nananatili pa ring nagbabayad sa kanilang mga kasalanan sa likod ng rehas. Ang kanilang yaman ay naglaho at ang kanilang pangalan ay naging simbolo ng babala sa buong lipunan. Bago lumubog ang araw, kumuha si Talitha ng isang baso ng sariwang gatas at iniabot ito kay Zane. Pinanood niya ang kanyang anak na inumin ito ng may kagalakan. Sa sandaling iyon, naalala ni Talitha ang gabi sa mansyon kung saan pinapakain niya ang bata sa lihim ng dilim. Ang gatas na iyon, na dati ay simbolo ng kanyang pagkaalipin, ay naging simbolo na ngayon ng kanyang tagumpay at ng dalisay na ugnayan ng mag-ina. Ang katotohanan ay tila isang ilog na dahan-dahang humuhugas sa lahat ng dumi ng kahapon, iniiwan ng isang malinis at bagong simula. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa bigat ng alahas o sa taas ng katayuan sa buhay. Ito ay nasusukat sa bawat sakripisyo, sa bawat pagluha sa dilim, at sa lakas ng loob na panindigan ang katotohanan kahit ang buong mundo ay nakatalikod. Ang gatas ng katotohanan ay maaaring mapait sa simula, ngunit ito lamang ang tanging makakapagbigay ng tunay na kalusugan sa kaluluwa. Habang ang araw ay tuluyang naglalaho sa abot tanaw,
Niyakap ni Talitha si Zane ng buong higpit. Sa katahimikan ng gabi, wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang trahedya ng isang katulong, kundi isang epiko ng isang inang nagwagi. Ang kapayapaan ay hindi lamang isang pangarap. Ito ay ang realidad na yakap-yakap niya ngayon, sa lupang kanyang sinilangan, sa piling ng kanyang anak, at sa ilalim ng pagpapala ng may kapal. Sapagkat sa dulo ng bawat mahabang gabi, ang pag-ibig ng isang ina ang mananatiling pinakamaliwanag na bituin sa langit ng ating pag-asa. Mga minamahal kong tagapakinig, dito na nagtatapos ang ating paglalakbay kasama sina Talitha at Zane. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong pagtitiyaga at pakikinig hanggang sa huling sandali. Sa paghabi ko ng bawat kabanata ng kwentong ito, maraming beses ding nadurog ang sarili kong puso, lalo na sa mga eksenang kailangang itago ni Talitha ang kanyang pagiging ina sa gitna ng pang-aapi at pasakit. Ang bawat salitang aking isinulat ay tila isang piraso ng aking kaluluwa na ibinahagi ko sa inyo. Ang kwentong ito ay aking munting alay para sa lahat ng mga dakilang OFW na nagtitiis ng lungkot at hirap sa ibang bansa para lamang sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Inspirasyon ko ang bawat inang Pilipina na tila isang matatag na punla na kahit itanim sa gitna ng tigang na disyerto ay pilit pa ring sumisibol at namumulaklak dahil sa dalisay na pagmamahal sa kanyang mga anak. Nais kong ipaalala sa inyo na sa gitna ng anumang dilim, palaging may isang maliit na mitsa ng liwanag na hindi kayang patayin ng anumang bagyo, at iyon ay ang ating pananampalataya at pag-asa. Sa pagtatapos ng ating pagsasama, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga puso. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Talitha na patawarin si Yusef pagkatapos ng lahat ng nangyari? O mas nararapat bang tuluyan na niyang isinara ang kanyang puso? Napakahalaga sa akin na malaman ang inyong saloobin at pananaw tungkol dito. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng haplos sa inyong mga damdamin, huwag po sana ninyong kalimutang i-like, i-share sa inyong mga mahal sa buhay, at mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong simpleng pakikipag-ugnayan ang nagsisilbing lakas na nagbibigay inspirasyon sa akin upang patuloy na lumikha ng mga kwentong magbibigay ng init at pag-asa sa ating lahat. Maraming salamat muli. At hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na mga pahina ng ating buhay.